It's August. You know what that means? Buwan ng wika. Ito po ang bagong sasakyan mula sa garahe ni Morris. Magandang araw po mga kaibigan, Vince Pornelos, punong patnugot ng autoindustria.com at ang ilalahad ko para sa inyo ngayon ang bagong MG ZS EV, ang bagong dekuryenteng sasakyan mula sa MG. Ang MG ZS po ay isa sa pinakamabentang subcompact SUV sa Pilipinas ngayon. Simula nung nilaunch ito ng MG noong mga 2018, nagulat kami, marami talagang bumili. At bakit naman hindi? Kasi sa presyong Vios, makakakuha ka na ng isang SUV. Yun ang pinakamagandang selling point ng ZS. So yung ZS, isang henerasyon pa rin ito. Ang ginagawa nila MG ay ina-update nila yung harapan, yung itsura, yung mga features para makipagsabayan sa mga bagong katunggali sa hanay nito. So makikita natin sa harapan, iba na yung itsura ng sasakyan. Yung headlights ito, parang ito na rin yung itsura nung nasa MG ZST na nilaunch nila nung mga 2-3 taon na nakalipas. Pero yung harapan talaga, nagbago. Kasi pansin nyo, wala nang butas dito sa harapan. Kasi ang pangangailangan ng elektriko na sasakyan, hindi ganong kalakas sa hangin, sa cooling, sa mga ganong bagay. Mas simple. Kaya si MG, pwede na lang harangin yung harapan at nandito na lang ngayon ay ang ating charging port. Type 2 po yung charger nito at kung kailangan nyo po ng DC fast charger at kung may access kayo, meron po itong, saan ba yung button na yan? Ayan, meron po itong CCS para makipag fast charging kayo sa DC charger kung meron kayong mapupuntahan. Kung titingnan natin mula sa gilid itong MG ZS EV, parang walang pinagkaiba sa haba, laki at tangkad ng sasakyan kasi pareho naman talaga. Ang pinagkaiba lang ay yung wheels natin. Na kung makapansin nyo, parang kakaiba yung design ng wheels na ito. Ito ay 17 inches or 17 na pulgada. Pero ang pinagkaiba talaga ay alloy wheels po yan na may plastic cover. Sa taas, meron kang roof rails at meron kang panoramic glass roof. Sa likod kaya, meron pinagbago? So ngayon, sa likod, may pinagkaiba ba? Siyempre, may EV logo dyan. Nandun pa rin yung Brit Dynamic logo. Isa yon sa mga pinakagusto ng mga MG owners. Yung taillights po nito, LED, maganda tignan. Yung bumper po, maganda rin. Pero kung mapapansin nyo, walang tambucho sa ilalim kasi wala naman po itong makina. Para buksan itong ZS EV, pansin nyo, i-flip nyo po itong logo na ito. Hindi po ito motorized pero maganda naman yung kanitong gas lift nitong MG ZS EV. Meron po itong parcel shelf dito na pwedeng patungan and actually, maganda naman. Yung mga sukat dito sa likod, 31 na pulgada na haba, 34 na pulgada ang lapad, may konti pang sagad dito kung gusto nyo, at pwedeng itiklop ito para humaba itong space sa likod. So mangyayari, 6 na po sa kaliwa at 4 na po sa kanan ang split ng upuan dito. Ngayon, ang space mo ay hanggang 59 na pulgada. Dito naman sa ilalim makikita natin, meron po tayong EV charger, meron po tayong tire repair kit kasi po wala tayong spare tire. Ito po yung EV charger, mobile charger. Medyo mabagal to pero pag sa bahay okay na rin. Pero mas advisable pa rin na magpakabit po tayo ng wall box para ma-maximize yung range ng MG ZS. At yung baterya po nito ay nasa ilalim kaya pansin nyo, kahit na EV ito, maluwag yung space dito sa likod ng ZS EV. Tignan naman natin ngayon kung anong nasa ilalim ng hood. Ito yung pinaka-importanting pinagkaiba ng ZS EV sa ibang mga variant ng ZS. Kung ano yung nasa ilalim ng hood. Kasi hindi na to engine bay, mukhang charger and motor bay na lang ito. Kasi napansin nyo, walang makina, well, merong makina, merong motor, nasa ilalim yon para sa harap, hindi po ito all-wheel drive. So, ang nakikita natin dito kasi ay yung charging system at yung control unit nitong buong sasakyan. Kaya mapapansin nyo, lahat ng mga, ano bang orange sa Tagalog, kahel na mga kable na yan ay para sa high voltage line. At yung voltahe nito,
400 at yung mga baterya nito or isang baterya nito nasa ilalim ng sasakyan, naka-tornilyo doon sa ilalim. So kung mapapansin nyo, kung tingnan nyo ilalim, medyo bumawas yung ground clearance nito or yung taas nito mula sa kalye. Ngayon, ang lakas nito ay 177 PS. Mahirap yata gawing PS sa Tagalog. At yung torque nito, 280 Newton meters. So medyo mataas din pero hindi ganun kataas kumpara sa ibang mga EV na nakikita natin sa market ngayon. Yun nga lang, ngayon tinitingnan ko itong engine bay, mapapansin nyo, parang siyang kinonvert talaga or in-update or ni-retrofit para maging EV. Hindi po kasi ito dedicated na EV. Nag-umpisa ito bilang isang internal combustion engine na kotse, tapos in-update, in-upgrade at kinonvert, ni-retrofit, lahat yon para maging electric vehicle. Yun nga lang, medyo sayang yung space. Sana nalagyan nila ng tray ito para pwede natin patungan ng mga kung ano-anong gamit tulad ng spare tire. Sa likod ng MG ZS EV, medyo maayos. Itong ating seat dito, hindi naman sofa sa kalambutan pero maayos naman, komportable ito siguro para sa long drive. Ang medyo nakakagulat, ina-expect ko na yung sahig aangat dahil may battery sa ilalim, pero mukhang hindi naman, mukhang maayos. Sa baba, meron tayong dalawang AC vent, kaya dito sa likod, pansin nyo, naka-on yung sasakyan at may aircon ako dito sa likod. Merong USB-A at USB-C, maayos. Tapos dito, pansin natin, merong patungan ng ating braso dito para sa mga long drive. Meron ding abang para sa dalawang baso. Maayos yan para sa mga long drive din, lalo na kung may mga bata dito sa likod. At speaking of mga bata, pag kailangan nyo mag-mount ng child seat, madali dito. At kung full occupancy nyo dito sa likod, meron din 3 sinturong pangkaligtasan at 3 individual na headrest. Bilang isang reviewer, may mga napapansin lang ako mga ilang bagay. Halimbawa, yung tahi dito, hindi perfecto. Hindi ko naman ina-expect na perfecto sa presyo na to or sa type ng kotse na ito. Pati itong sa likod ng upuan na to, yung leather niya or yung leatherette, hindi perfecto yung pagkatahi. So, ganun talaga. Kailangan natin ma-expect yun dito. Pati yung mga plastic dito, ito medyo matigas. Pero sa harapan, mas maayos. Tingnan natin ngayon. Kung isa po kayo sa libo-libong bumili ng MG ZS noon, lalo na yung ZST, yung interior nito, yung panloob, pamilyar na pamilyar. Yung dashboard, maganda tignan, malambot dito sa ibabaw, soft touch po ito. Tapos meron siyang peking tahi dito. I mean, hindi naman siya totoo, pero maganda yung tahi na yan, yung itsura niya. Parang yung sa Vios. Dito naman yung pulang tahi sa lahat, totoo yan. So maganda. At yung gamit nila na dito, material dito, yung carbon fiber style na na leatherette. So maganda sa mata. Kung sino man yung gumagawa ng CMF nito, meaning yung finishing ng interior sa MG, mukhang alam nila yung ginagawa nila. Kasi sa mata, sa impression, maganda yung pakiramdam. Sa steering wheel, pag hinawakan mo, mukhang meron nang nag-armor all nito, medyo makintab siya. Pero maganda yung mga butas-butas dito, maganda yung tahi, maganda yung pakiramdam pag upo mo dito. Tapos, nakikita nyo, flat bottom siya. So, para sa mga may tiyan, maayos yung ganda ng Ito yung preferred natin. Yung upuan, yung carbon fiber na pattern, nandito rin. Pati yung mga pulang tahi. Leatherette po ito, hindi naman siya yung totoong leather talaga. Yata, mukhang hindi naman. Pero, maganda rin sa mata. So, kung sino nga yung gumagawa ng finishing nito sa loob, alam nila yung ginagawa nila. Kasi, yung impression nito, parang dekalidad. So, tingnan natin itong controls ng MG ZS EV. Mag-ubits tayo sa taas. So, ito yung control natin para sa mga ilaw, mga ganyan. At yung para sa sunroof. So, naka-close natin yan. So, medyo tinted ito. So, good. Pero kung ako, gusto ko pa lagyan ng extra tint yan kasi maliwanag talaga. And minsan, mainit yung pumapasok mula sa bubong. Kasi ito, tela lang po ito. Pero kung gusto nyo po talaga, nasa road trip kayo, nasa beach, gusto nyo buksan to, pwede yan. One touch. Meron pa nga ditong screen para hindi maingay yung pagpasok ng hangin dito sa loob. Mas maganda. So ngayon nakabukas yan. Yes, maganda yung araw, lahat. May bubunga lang. Okay siguro to kung nasa beach tayo. Yung nga lang, papasok yung mga lamok at langaw dito sa loob. So isara natin. Ngayon, dito naman sa harapan. So yung steering wheel natin, maganda. May controls sa kaliwa para sa audio system natin. So para makontrol ito. Meron ding controls dito para makontrol kung ano yung nasa screen na to. At yung screen sa harapan ng driver,
full digital yan, halos full digital kasi sa kaliwa meron tayong parang digits gauge na hindi ko alam kung paano ko ma-describe sa Tagalog, pero ayun na yon. Yung speed nasa kaliwa, yung power percentage nasa kanan. So nasa base yan sa apak natin sa pedal. So ngayon hindi siya gagana kasi nakapirme lang tayo. Pero yung screen natin dito, makikita natin yung mga iba-ibang functions ito. Yung nga lang medyo napansin ko lang, medyo maliit yung mga fonts. Kaya parang mahirap siya makita, lalo na kung kailangan mo magdadrive, tapos may nakafocus ang kailangan mo i-monitor dito, like yung fuel economy, hindi naman fuel economy. Energy efficiency mo habang nagmamaneho ka. Pero meron itong tire pressure monitor, yung mga ganung bagay, pati yung mga smart driving features natin. Ang tawag nila MG doon yata pilot version. So kung pansin nyo, dito sa ilalim ng steering wheel, sa kaliwa, mayroong control para sa adaptive cruise control natin. Pag tinignan natin dito kung nasan dapat yung cambio, mapansin natin na hindi pangkaraniwan yung estilo na ginamit nila dito sa MG ZS EV. Kasi para ilagay sa park, pindot dito. Kung gusto mong ilagay sa drive, ipihit pakanan or parang relo. Kontra relo naman or pakaliwa, maglalagay siya sa reverse. At pag nilagay mo sa reverse, lalabas yung camera natin dito. Meron po itong 360 camera. Meaning, lahat ng kanto or harap, gilid, likod, nakikita mo sa camera. Ang ano nga lang is hindi ganun kalinaw ang screen or at least ang mga camera na nasa MG ZS. At ito yung magiging paulit-ulit na tema sa ilang mga bagay na mararamdaman natin sa loob ng sasakyan na ito. Yung mga teknolohiya, yung mga features, hindi pa siya pantay sa mga ibang mga bagong sasakyan na lumalabas ngayon sa ating market. Dito sa unahan ng ating cambio ay tatlong pihitan. Yung sa kanan para sa baterya, pag pinihit natin yan, lalabas sa screen itong image na ito. Dito natin makikita yung ating state of charge, ibig sabihin kung gaano pang karami yung charge na nakakarga sa battery, pati yung range natin ngayon. Sa gitna, meron dito yung KERS or yung Kinetic Energy Recovery System. Parang ito yung sa F1 dati na pwede mong i-adjust kung ganong kalakas yung pag-recapture ng energy ng sistema nito. So pag bumitaw ka sa silinyador habang umaandar, yung motor mo magiging parang generator, ibabalik yung charge sa battery. Hindi naman ganong kalakasan, pero mararamdaman mo yung diferensya. Dito naman sa kaliwa, dito yung mode button. So ibig sabihin nito, pag pinihit mo to sa pataas, magiging pangmalakas na mode. At sa gitna ay normal na mode. At yung sa pinakahuli ay yung pinakamatipid na mode or eco mode. Meron po itong Android Auto at Apple CarPlay, pero yung wired na version, meaning kailangan natin isaksak yung ating kable para lumabas yon. Hindi po ito wireless Android Auto, pero meron itong wireless charger dito sa baba. Meron din siyang USB port at USB-C port, pero yung USB-A port lang yung gumagana para sa Android Auto at Apple CarPlay. Pag pinindot natin yan, makikita natin yung ating Android Auto screen or yung Waze. Yung hindi naman sa ito ganung kabilisan sa response, hindi ito gaya ng mga ibang mas modelong sasakyan na may mas magandang Android Auto or may mas magandang infotainment screen, pero maganda naman. Ilang araw ko nang namamaneho itong ZS EV at sa totoo lang, na-enjoy ko ito. Kasi pag inapakan mo yung silinyador, sumisipat yung kotse. Kaya yun ang gusto mo sa mga EV na ganito, kasi yung torque niya, bigla ang binibigay sa yung torque 100% agad. Kaya yung pag-overtake ka, madali, lalo na kung nasa city driving ka tulad nito, yung torque mo, instant, kailangan mo lang mag-ingat kasi yung dahil instant, madaling ma-close yung gap mo dun sa sasakyan sa harapan. Pero huwag mag-alala, maraming mga features ito na pang safety. Halimbawa, yung normal natin, yung mga ABS, yung anti-lock braking, yung mga airbag, ganyan. Huwag na natin i-testing yung airbag, pero ang importante dito is yung prevention niya sa mga banggaan. Halimbawa, pag na-distract ka, sana hindi naman, kailangan mag-pay attention. Pero pag na-distract ka sa kung ano man, meron itong AEB or Autonomous Emergency Braking. Ibig sabihin nun, pag nakaligtaan mo na yung pag-andar mo, pepreno siya pag na-detect niya na hindi ka nag-respond dun sa
kotse sa harapan mo. Meron din itong lane assistance. So pwede ka nitong tulungan para mag-maintain sa lane. Hindi ko ganun gusto yung feature na yan kasi napansin ko medyo gumaganon siya ng konti. So sa akin ino-off ko lang 'yan. But sa emergency, pwedeng useful ito. Marami pa to, yung traffic jam assist, yung mga ganyang bagay. Pero yung importante is yung visibility mo sa sasakyan kasi ang ganda ng visibility nito. Like tingin ka sa kaliwa, sa kanan, napakadali. Yung blind spot, hindi ganang ma-blind spot itong A-pillar natin. Kaya yung visibility natin is very good. Pati yung sa ibabaw, hindi naman tayo titingin sa ibabaw. Pero masarap talaga yung feeling na nag-drive ka tapos may sunroof kang pagkalaki-laki. Ayun yung nagustuhan ng mga tao sa MG ZS nung una itong nilaunch sa Pilipinas. Yung battery ng ZS, 51 kWh. Hindi naman sobrang laki kasi yung mga ibang battery na nakikita natin, mas malalaki lalo na sa class na ito. Meron din yung mga mas maliliit. Yung version nga na nakuha natin, ito na yung improved version. Yung dating version ng ZS na binenta sa ibang mga bansa, hindi ganun kalaki, hindi 51 kWh yung battery, para mga 40 plus lang yata. Kaya ito, improvement na to. So yung range na kino-quote nila MG is 320 na kilometers, so 320 kilometro yung pwede mong marating sa isang full charge. Sa totoo lang, tingin ko kaya naman niya talaga. Kasi yung sa driving ko naman sa city lalo na, ang kinokonsume nito ay nasa 15 kilowatt hours bawat 100 kilometro. So for every 100 na consume is 15 kilowatt hours. So lalapag ka nun sa mga 300 plus naman talaga pag city driving. Pag highway driving, pag EV kasi hindi ganun katipid, or at least hindi ganun kasi ang mga electric motor mas suited talaga ito para sa ganitong klaseng urban driving. Meaning sa syudad ka, ma-maximize mo yung torque nito kasi hindi mo kailangan i-rev. So pwede ka lang mag-cruise ng madali. Marami nga naglalabas na impormasyon na pag traffic, takot yung mga EV drivers. Hindi. Kasi pag sa traffic ka, mas mabagal yung konsumo nito ng battery. Depende na lang sa average speed mo talaga. So yun ang mga kailangan isipin pag mga EV. Pag sa highway, hindi mas matipid ang mga combustion engine na kotse. Pag sa city, mas matipid yung mga ganito kasi yung torque talaga ma-maximize mo, lalo na pag gantong nasa traffic tayo. Like makikita ko nga dito, di ba nga may power meter dito yung percentage. Ang APA ko ngayon 8%, 10%, ganun lang. Doon lang naglalaro. So kaya ko siyang tipirin pag nasa city, nasa normal driving pa nga ako lapag ko sa eco. Pag sa eco, medyo mas bumabagal, ramdam mo, pero yung konsumo mas mababa din. Pero if lapag natin sa sport, konting apak lang, nagre-respond agad yung sasakyan. Yun ang gusto mo pag nag-sport mode ka. Kaya kadalasan sa mga driving ko, hindi naman tayo sporty driving ngayon. Mas okay talaga na ilagay mo lang sa normal. Ang pinaka nakikita kong challenge sa MG ZS EV, unang-una charging. Normal naman yan sa lahat ng EV na nasa Pilipinas kasi hindi pa ganun kalawak ang ating charging infrastructure. Meaning, pag pupunta ka sa probinsya, may chance na walang EV charger doon. Kaya merong charger sa likod na yung mobile charger. Ang problema naman sa mobile charger na yun, mga I think 2.2 kilowatts lang yata o 2 kilowatts lang yan. So mabagal mag-charge. Kaya yun ang talagang problema ng EV. Pero hindi naman problema ng sasakyan yun. Kasi kung tutuusin, yung charging nito sa AC up to 7 kilowatts yata yung kinakaya nito. Tapos kaya nito mag DC fast charge kasi nga may CCS na charger doon. Yung nga lang, konti lang yung mga CCS charger na available ngayon. So sana in the future dumami na rin yun sa Pilipinas, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa Cebu, sa Davao, sa Baguio, gano'n. So unti-unti na yan dadami. Pero ang nakikita kong number 1 na magiging challenge sa MG ZS EV is yung pakiramdam niya sa habang nagmamaneho ka, habang nakasakay ka, parang mas lumang generation. Kasi marami ng mga bagong lumitaw na sasakyan, Atto 3, yung mga ibang EV din, pati nga yung MG yung MG4. Yung MG4 or MG4, medyo maganda na yung ride, ibang-iba na yung ride, yung feel nandito. Parang mas swabe na yung suspension. Ito pansin mo, medyo parang mahirap siya i-describe Ano bang Tagalog word ng wallow? So parang nagfa-flap around talaga yung sasakyan. Naramdam mo naman habang ito. Sa EDSA pa lang tayo, medyo mabagal tayo.
40 kilometers per hour ang takbo natin. So, ramdaman natin na parang hindi pa ganun ka-smooth yung ride. Kasi nga, hindi pa ito yung new generation ng mga MG models. Kasi itong generation na to, nilaunch pa to sa international markets mga 2017 yata eh. So, ano na yan? 2024. So, medyo matandang generation na ito. And ramdam mo talaga yung advancement ng technology sa ZS kumpara sa iba. Or at least yung sa iba kumpara sa ZS. Iba na talaga yung pakiramdam mga mas bagong sasakyan. Dahil marami nang natutunan, marami nang improvements na nailagay. At siguro naman in the future i-improve din ni MG ito, pero dahil nga itong generation na to medyo may edad na, sa tingin ko kung anong mga natutunan nila na mga kailangan i-improve dito, ilalapag na nila sa next generation kung kailan man nila i-release yon. May isa pang challenge ang MG ZS EV, at para doon makisilong muna tayo sa ating warehouse para matalakay natin kung ano yung last na challenge na yun. Maganda naman yung kinalabasan ng ginawa ni MG De Corriente, ang ZS. Pero marami tayong nararamdaman dito na alam natin na medyo may kaedaran na yung sasakyan mismo, yung platform nito. Ramdam mo na yung edad nito kumpara sa ibang mga bagong kalaban nito sa class nito. Pero ang pangunahing problema na napansin namin sa MG ZS EV ay ang presyo nito. Kasi lampas ito sa 1,000,000 at 800,000 piso. Medyo mahirap yata i-spell yung 1.838888. Pero ayon, yung presyo nito ay mas mataas pa sa BYD Atto 3, ang pangunahing katunggali nito sa klase. At yung BYD, mas modelo na yon, yung interior nun, iba, at yung maneho nun, iba na rin. Yon ang magiging challenge nitong MG ZS EV. Pero kung angkop naman para sa inyo yung forma nito, yung service ni MG, at lalo na dahil may brand recall na ang MG sa Pilipinas, i-test drive nyo para malaman nyo kung fit ito para sa inyong araw-araw na drive. But anyways, let us know in the comments below what you think of the MG ZS EV. This is Vince of AutoIndustria.com, and don't forget to like and subscribe.